pinipetisyon na yan o nagpa-file na ang camp, I think, ni Congressman Ungab, nila Attorney Vic Rodriguez, para hilingin sa Korte Suprema na ibasura yung ano na yan, vice camp, I mean yung GAA na yan, yung ating budget na binudol ng mga buwakan ng GNMS. All right, siguro ang iba nagme-message sa akin. Hindi siguro nag-message sa akin, nag-aalala kayo. I'm okay, naging productive naman yung 2 days ko. Alam niyo naman ako. Teka muna, ang mga eksenang kaganapan. Bago natin ituloy-tuloy ang mga eksenang kaganapan, mga hitad, aba, talaga namang nagsalita na itong si Alice Guo kung saan, 'di ba? Kung saan ay binoljak niya actually. Nagbigay siya ng statement laban dito kay Ontiveros. Dahil sinasabi ni Ontiveros, wala daw siyang nakita na blank entries doon sa vice cam nila. So, syempre, kanya-kanyang depensa, kanya-kanyang palusot. Alam naman natin kung sino ang involved, Senate President, lahat halos dyan na mga tiwali sa Senado, sa Kongreso, lalo na sa Committee on Appropriations. Si Bangag, si Lisa Tanas, sila yan. Okay? Kaya nga dapat sabi ko pumantay na ang paan ng mga yan. But anyway, ang sabi ni Alice Go kay Riza Tanas. Bagay din naman sa kanya ang Riza Tanas. Ang sabi ni Alice Go, with all due respect, Senator Risa Ontiveros, I hope you will do the same investigation like what you did to me on the controversial BICAM GAA blank entries para ma-justify na talagang pro-Filipino ka. Pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dyan. Sa akin, issue ng citizenship ko lang po at mga alleged connections sa Pogo, pero halos balatan niyo ako ng juhay sa Senado na parang nagnakaw ako ng pera sa gobyerno. Ngayon niyo po ipakita ang tapang niyo at patunayan niyong hindi kayo kasabwat ng gobyerno ni Bangag-Bangag Marcos. Okay, BBM daw eh. Di ni Bangag-Bangag Marcos sa maanumalyang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman ng katotohanan dahil pera at buwis ng taong bayan ang ninakaw nila. Manindigan po kayo sa kasinungalingan. Di po ba sa inyo nang galing yan? Galit kayo sa sinungaling. Yon. Kaya naman talagang sampal dito sa mga Jutang GNMS sa Huwad Committee at sa Senado. But we all know, mga palangging, alam natin, talagang ang gobyerno ni Bangag, ang tina-target ay yung gusto nilang katargetin, katulad mo, katulad ko, katulad ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara, at magkakasabwat sila. Kasabwat ng makaliwang grupo, magkasabwat ng mga kawatan. Ngayon, recently, dadako na ako dito kay Jed Mabilog na kung saan ang ginawa ng bangag na gobyerno ay binigyan ng executive clemency. Okay. Tignan natin, alam nyo, ang bobo talaga ng presidential communications, even sa kanilang reporting, malakas maka-fake news. Bakit kamo? Mamaya pakita natin pala. Dahil ang kanilang mga reporters o kanilang pagsusulat, mga bangag din. Yung instead of mabilog ang isulat nila, ang sinulat nila magalong. Mamaya pakita ko sa inyo. I don't know kung na-notice nyo yan. Ngayon, mga kababayan, mukhang gustong sundan ni Marcos Jr. ang yapak ni Biden na nagbigay ng pardon sa mga kamag-anak niya, sa anak niya, sa kanyang kapatid, sa kanyang mga in-laws ng preemptive pardon. Alam nyo yun, di ba? So, nung pag-alis bago umalis pala, ni President Biden, ni Lolo Biden yun, hindi na pala sa President, di ba, ni Lolo Giuliani, ay nako, in America, my God. Pinardon niya ang kanyang mga, pinardon ni Lolo Biden, yung mga hindi masyado active sa US politics. So, pinardon ni Lolo Biden yung kanyang mga kamag-anak. Ang tawag niya, ang tinatawag na preemptive pardon. Meaning to say, hindi pa nako-convict
hindi pa na-charge yung kanyang mga kamag-anak, wala pang malinaw na kaso, ay pinardon niya na. Mukhang gustong sundan na yapak yan ni Bangag. Pero actually, binasa-basa ko, ay legal pala yan sa Amerika, yung preemptive pardon. Kumbaga, hindi pa man nakakagawa ng kasalanan, only in America, no? Kasi I think sa Pilipinas, hindi pwede palang mag-pardon o magbigay ng clemency, lalo na kung ikaw ay hindi ka pa na-charge o hindi ka pa nako-convict. Pero ngayon, mga kababayan, yan ang gusto yatang sundan na yapak ni Bangag, ang magpardon ng mga sangkot sa graft and corruption, na charge yung graft and corruption and plunder o kung ano pa. Mukhang nagsisimula na si Bangag. Ayan. Pagkapwa-addict talaga, absuelto agad, sabi ni Rico John Arnold. Okay? Tapos tatakas si Bangag sa Pinas, sabi ni preemptive pardon, tapos tatakas si Bangag sa Pinas, sabi ni June Climaco. So anyway, yun na nga, yun dito sa US, talagang sabi ko nga, nakakaloka, di ba? Wala pang ginagawang kasalanan or ang mga kamag-anak ni Biden, pinardon niya na. Kasi, siguro, naiisip niya, pero ang dahilan nila dyan, kasi daw baka habulin nitong Trump administration for the reason that political retribution. Yun ang dahilan niya. Pero sa akin na naman, kung wala ka namang kasalanan, 'di ba? Wala kang ginawa, wala namang makikita sa iyo eh. 'Di ba? Kung wala kang ginawang kabulastugan, o pati ng anak niya, 'di ba? Yung mga anak niya talagang kitang-kita mo sa pictures na talagang napapaligiran ng mga babaeng sandamakmak at with the pulboronic and everything. Actually, mukhang may connect pa nga ito sa kay diyan kay who's that? Yung may property dito sa Malibu. I don't know, nasunog na ba yung property niya? Ni Chanderaman. Was it Chanderaman? No. No, yung may pampajarbog. Si Amit. Yeah. Yung, di ba, remember that article? Na nirentahan ni Amit ni Hunter Biden yung property ni Amit Chandiramani dito sa Malibu. Di ba si Amit Chandiramani, yung nahulihang pampasarbog dyan, na inabswelto ni Lisa Tanas. You know what I mean? You know that story? Then parang may connect. But anyway, hindi na ako masyado dadako doon. Pero I'm just trying to connect the dots. Ngayon, din nga, dito sa Amerika, nakakaloka. Wala pang kasalanan, pardo na. Ngayon, si Jed Mabilog ay pinardo ni Bangag. Tignan natin ang article nila. Ang article ng mga Bangag. Mga kababayan, tignan nyo yung article na yan, kung gaano katanga, kagaano ka Shonga Bells. Okay? Tignan natin. Nakikita nyo, di ba? Ang sabi dyan ng Presidential Communications, President Bangag Marcos grants ex-Iloilo City Mayor Mabilog Executive Clemency. Ang sabi dito, President Marcos Jr. has granted executive clemency to former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, citing his long-standing commitment to good governance and the numerous awards and recognitions Iloilo City received under his leadership. O, diba? Talagang sinasalpak sa taong bayan na, kaya pinardon kasi may mga award, O, sabi dito, given former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog's long-standing commitment to good governance, coupled with awards and recognition received by Iloilo under his leadership, President Bangag granted Mabilog's petition for executive clemency in connection with his administrative case, thereby removing the penalties or disabilities resulting from such case. Sabi ni Bersamin. Basahin nyo to kung gaano katanga to. Nakita nyo ba ito mga to? Lalakayan ko lang The Office of the Ombudsman dismissed Magalong on October 23, 2017 for violating section Nakita nyo yan? Nakita nyo kung gaano ka-vovo? Itong mga writer dyan sa Presidential Communications, mga buwaka ng ina nyo, hindi nyo matama yung balita.
Fake news kayo, mga yawa kayo. O, paano naging mabilog ang Magalong? O siguro yung writer habang nagsusulat nito, o baka si Cesar Chavez ang nagsusulat nito, ang iniisip mo si Mayor Magalong na nagbibigay ng mga expose o matapang na pananalita na ang gobyerno ni Bangag, ang Congress, lahat mga kawatan kayo. Kaya tignan yung nasulat nyo. Imbis na si Mabilog, si Magalong. O, sabi dyan, pakalat nyo nga palangga, gawin yung katawa-tawa tong mga hudas na ito. The Office of the Ombudsman dismissed Magalong on December 23, 2017 for violating Section 3H of Republic Act 3019 as implemented by the Department of Interior and Local Government. So, chinek natin yan to make sure na baka si it's about Mabilog. Paano napunta dyan si Magalong? So, tinignan natin, there was a report on October of 2017, October 2017, sa Philippine Star, October 26, Iloilo Narco Mayor sacked. Okay, hindi naman si Mayor Magalong ang isinako, di ba? Oh, di ba? So ngayon, mga kababayan, dahil ang reason niyan, unang-una, pinangalanan niya ni Pangulong Duterte na kasama sa narco list. Then, yung report, yung kaso niya sa ombudsman na sinasabi diyan ay hindi niya maipaliwanag yung kanyang income na biglang lumobo ng 9 million pesos sa kanyang salin. Hindi natin babasahin yung buong balita, yung pinaka-importante lang. So ngayon, mga kababayan, ang question ko sa inyo, balikan natin to. The Office of the Ombudsman dismissed Magalong on October 23, 2017 for violating All right. Okay, Section 3H of RA 3019 prohibits public officers from having financial interest in business, contract transaction which they participate in their official capacity. These imposed included dismissal from service with accessory penalties and bar reemployment. The others stem from a complaint filed in 2013 by Manuel Mejorada. Ito, nakakulong ito si Manuel Boy Mejorada. 'Di ba? Kawawa ditong taong to. The former provincial administrator of Iloilo, alleging dishonesty, grave misconduct related to awarding of a government contract to a towing service firm in which the former mayor and former Iloilo City Council had a vested interest. With the executive clemency granted, Magalong is now allowed to run for public office or according to Executive Secretary Bersamin. Nakita niyo yan, mga palangga? So dapat, binasa-basa natin, may mga abogado sigurong magagaling dito, mga hitad, yung executive clemency or yung pardon, hindi yan dapat pinapataw sa mga taong nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero only sa bangag, di ba? Only sa bangag administration ay pinapalabas ang mga kawatan. At iniisip natin at ang tinatansya-tansya natin dyan, mga kababayan, posibleng marami pang patatakasin si bangag o palalayain o ipapardon kasi nga idol niya si Lolo Biden na yung mga kamag-anak ni Biden hindi pa nakagawa ng kasalanan o wala pa, hindi pa na-charge or hindi pa convicted, ay pinardon na. Diba? At although sa atin, hindi applicable yan sa batas ng Pilipinas, according sa ating constitution na binasa natin kanina, sa Pilipinas, talaga namang kahit nasangkot sa pagnanakaw, mga kababayan, right? Kahit sa sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, ayun, pinatawan ni bangag o pinatawan o binigyan ng executive clemency. Alright? Kasi ang sinasabi dito, mga kababayan, hindi dapat pinapardon yung mga nagkasala nagnakaw sa pera ng Pilipinas. Like kung graft and corruption or plunder ang kaso mo o you are a plunderer, kawatan ng kaban ng bayan, ay hindi ka dapat magbigyan ng executive clemency kasi considered as talagang
serious crime yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. So kung ganyan ang presidenteng bangag na ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan ay bibigyan niya ng executive clemency, ay maglalakas loob itong mga hinayupak na to na mga magnakaw ng pera ng bayan, kasi kung sino ang susunod na presidente ay pupusta sila doon or tataya sila or sisip-sip sila, mga kababayan, para what? Para mapalaya sila in the future. So magnanakaw muna sila ngayon kasi ang gagawin nila sa susunod, tataya sila sa mga kakandidato ng presidente, tapos mapapalaya lang sila sa kanilang mga kasalanan.